to 19. Twenty-one. 15 to 19. 1 ano yun? Unang 1? Hindi. Pangalawang 1? Yung 1 lang. Hindi yung ano. Okay. Ano ulit? 140 page 5. 1 chapter 21. Chapter 21. Hindi sa 1. Kundi yung sa unang 1. Okay. 1. Chapter 21. 21, 19. 15 to 19. Okay? Okay, sabay-sabay natin basahin. Pagkakain nila, Tinanong ni Jesus, Simon Pedro, nilibig mo ba ako ng ito sa mga ito? Ano po ba tuloy niya, sinabi sa kanya ni Jesus. kaya mo, diba? Ito pa rin yung Muli siya po, Simon anak, Juan, nilibig mo ba ako? Sumunod si Pedro, opo Panginoon, naman ninyo, nilibig ko kayo. Ano Jesus? Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlo, ulit na tinatanong. Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Malungkot si Pedro, Sapagkat sa ikatlo siyang tinanong. iniibig ba ako? At sumagot siya. Ano, nalalaman ko lahat ang ng bagay, bagay nalalaman ninyo nilibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo sa aking mga tupa. Tandaan mo, nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa inyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayon paparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Hanggang 21? Hanggang 20. 19 lang. Okay, hanggang 19? Okay, basahin ko ulit ha. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus, alagaan mo aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong na, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo aking mga tupa. Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibi sa iyong sarili at pupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibi sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Amen. Amen. Base sa binasa natin na talata na sa Aklatan chapter 21, ito ay tumatalakay sa pag-ibig sa buhay natin. Paano ba natin na ipapadama yung pag-ibig natin sa ating Diyos? Alam ba natin kung paano natin maipapadama yung pag-ibig na yun? At kung paano natin madadama yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? Noong unang panahon, ang Diyos, bago niya nilikhahan lahat ng bagay, ginawa niya muna yung mga bagay na kailangan ng tao. Una, lahat ng pangangailangan bago nilikha ang tao. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kailangan ng tao. Ganun ang pag-ibig ng Diyos para sa tao. Ipinrovide niya lahat muna bago ang tao. Para maipakita ng Diyos na kung paano niya minamahal ang tao. Sa pamamagitan ng pagpuprovide niya para sa mga tao, yun ay isang obligasyon ng isang magulang sa kanyang anak. Ganon din naman tayo bilang mga magulang. Minamahal natin ang ating mga anak. Ipinoprovide natin yung mga bagay na pangangailangan nila.
Pero sa paanong paraan natin may papakita na mahal natin ang ating Panginoon. Dito sa katanungan ng ating Panginoon kay Pedro, paano, Pedro, iniibig mo ba ako? At sabi niya, oo, iniibig kita, Panginoon. Sa paanong paraan mo ipapakita ang pag-ibig mo sa ating Panginoon? Dalawa lang ang sagot ng ating Panginoon. Pakainin mo ang aking mga tupa. At alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, ang pag-ibig pala na tinutukoy ng ating Panginoon ay obligasyon. Kung paano ang ating Panginoon ay may obligasyon bilang ama sa kanyang mga anak, tayo din naman. May obligasyon tayo para sa ating kapwa. Ang sabi niya doon, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Kung natatandaan natin yung preaching last week, yung kwento ni Moises. Ang kwento ni Moises, bata pa lamang siya, pinili na siya ng ating Panginoon. Hanggang sa kanyang pagtanda, iningatan siya ng ating Panginoon. May plano siya para sa kanya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, hindi kita pababayaan. Sasamahan kita, pagtatagumpayin kita. Ibig sabihin, pinoprovide ng Panginoon hanggang sa dulo, yung pangangailangan ni Moises. Ang sabi ng Panginoon, pinili kita. Pinili kita. Tayo din naman ay pinili ng ating Diyos. Pinili na tayo mula pa nung bago pa likhain ng mundong ito. Ang sabi na ng Panginoon, hindi niyo ako pinili, kundi ako ang unang pumili sa inyo. Ibig sabihin pa, ang kinakailangan na lang natin is i-continuously natin yung pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa. So, mga kapatid, yung pag-ibig ng Diyos ay nagmumula yan sa Kanya. Hindi yan magmumula sa atin. Kaya nga yung pag-ibig na yan, na ipinakita ng ating Panginoon sa atin, sa Kanya mismo, ipinoprovide niya ito sa atin, nang sa gayon, mahalin din natin ang ating kapwa. Nauna ang Diyos na nagmahal sa atin. Hindi tayo yung naunang nagmahal sa Diyos. Dahil wala pa tayo dito, minahal na tayo ng ating Panginoon. Wala pa tayo dito, nilikhahan na niya ang lahat ng bagay. Sa bawat araw na gumigising tayo, pinoprovide niya yung ating hininga. Yan ay pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sinasabi nga sa Biblia, ikaw ay pinoprovide niya yung bawat araw mo kasi nga, nais niya na ikaw ay magsisi sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, habang tayo ay nabubuhay, sa bawat umaga na gumigising tayo, ipinaparana sa atin ng ating Panginoon yung pagmamahal niya para sa atin. Kahit sa inumin lang. Kung wala ang tubig, mamamatay ang tao. Kung wala ang hangin, mamamatay ang tao. Kung wala ang araw, mamamatay ang tao. Lahat ng yan, ipinoprovide na ng Panginoon bago pa man tayo likhain ng Diyos. Noon pa man ang pag-ibig ay nag-e-exist na. Wala pa tayong pag-ibig. Nandun na ang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos mismo ay pag-ibig. Amen. Sa Kanya mismo nagmumula ang pag-ibig na ito. Kaya nga dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, nang si Adan ay magkasala sa Diyos, ang sinabi niya doon na huwag mong kakainin ang pinagbabawal na bungang kahoy doon sa halaman ng Eden. Kapag kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. Alam naman natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang kamatayan na iyon, yun ay kamatayan sa impyerno. Kaya nga, sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ito'y hinayaan niya mamatay sa krus para lamang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Tayong mga makasalanan, pero iniibig tayo ng ating Panginoon. Sa harapan ng ating Panginoon, hindi tayo tapat sa Kanya, pero ang ating Diyos, tapat pa rin para sa atin. Tapat siya na ipinoprovide pa rin yung lahat ng pangangailangan natin. Ang sabi niya, mamamatay ka once na magkasala ka. Pero, hindi pa rin tayo namamatay magpahanggang ngayon. Kasi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Hindi ito katulad ng pag-ibig ng tao. Ang ating Panginoong Jesucristo, 2,000 years ago, napalito siya para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay naipako sa krus, dumanak siya ng dugo para lamang matubos tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ngayon ay lumaya sa kasalanan ito. Ipinagkaloob ng ating Panginoon yung kalayaan na yun na tayo ay mapunta sa impyerno. Binigyan tayo ng buhay. Hindi lamang buhay dito sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng langit. Yan ay pangako ng ating Panginoon para sa ating lahat. Yan ang kaloob ng ating Diyos para sa atin. Pero ang kanyang pag-ibig, hindi natin kayang bayaran. Yan ay may tuturing na kagandahang loob ng Diyos para sa atin. Hindi natin ito kayang tumbasan. Kaya nga, kahit na gaano pa kalaki ang pag-ibig mo,
Hindi mo kayang tumbasan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig na yan ay mula din naman sa Diyos. Katulad ng pagbibigay natin ng ikapu. Ang ikapu na ibinibigay natin mula rin sa Diyos yan. Kaya nga sa pag-ibig ng Diyos, tumatanggap siya sa sarili niya rin mismo pag-ibig. So tayo mismo, nagsisirculate lang ang pag-ibig na yan. Ipinoprovide lang ng ating Panginoon yung pag-ibig na yan. Ginagawa niya, mag-umapaw sa puso natin upang kapag sobra na yung pag-ibig sa puso natin, i-share natin sa ibang tao. Amen. Ganyan ang pag-ibig na tinutukoy ng ating Panginoon. Ang sabi niya kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Hindi niya sinabing pakainin mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, huwag kang maging makasarili. Hindi ka maaaring maging makasarili sa pag-ibig ng Diyos. May nagsasabing, mahal ko ang Diyos. Pero may galit siya sa kanyang kapwa. Mahal ko ang aking kapwa. Pero wala siyang pananampalataya. Wala siyang pag-ibig sa Diyos. Hindi equal. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kalakip na kapwa. Magkadugtong ang dalawa. Ang Diyos at ang kapwa ay magkadugtong. Hindi pwedeng mawala yun. Nasa gitna yung kapwa. Nasa huli ka. Hindi niya sinabi na mahalin mo ang iyong sarili gaya ng pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hindi ganoon. Mahalin mo muna ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pag-ibig na yun, hindi sa pansarili mo. Mula sa Diyos yun. Wala tayong kakayahan na mahalin ang ating kapwa. Wala tayong kakayahan kasi nga tayo yung makasalanan. Kaya nga ang Diyos mismo nagpo-provide ng pag-ibig na yun para sa atin. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang isinugo niya ang kanyang buktong na anak para sa atin ng mga makasalanan. Doon pa lamang ipinakita na ng Diyos na minamahal talaga niya tayo. Tapat yung pagmamahal niya para sa atin. Kung babasahin lang natin ang Isaiah 53, verse 5 to 6. Basahin natin para mas maunawaan natin mabuti yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sinasabi niya dito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Dahil sa ating mga kasalanan, si Jesus Christ ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang sabi niya, tayo ay gumaling dahil sa mga pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparsang tayo ang dapat tumanggap. Di ba napakalaki ng pag-ibig ng Diyos? Yung kaparsang tayo ang dapat tumanggap, ibinigay na niya sa kanyang buktong na anak. Ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ngayon, ang hinahangad ng Diyos para sa atin ay mahalin din natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Amen. Yun ang tinatawag nilang unconditional love. Isipin natin, ipinataw ng Diyos sa kanyang buktong na anak. Sinong tao na mag-aali ng kanyang anak para lamang sa ibang tao? Wala. Ang Diyos lang ang nakagawa noon. Ang Diyos lang ang may kakayahan dahil siya mismo nagmumula sa kanya ang pag-ibig. Amen. Sa Diyos lamang. Wala sa tao ang pag-ibig. Pero ipinoprovide ng Diyos ang pag-ibig na yun para sa tao. Para lamang ma-share ninyo yung pagmamahal na yun para sa kapwa ninyo. Nang sa gayon, maganap ninyo yung tungkulin ninyo na sinasabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa. Amen. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya nga sa buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi tayo maaaring maging makasarili. Hindi natin maaaring sabihin, mahal ko ang Diyos kung wala ka namang pag-ibig sa iyong kapwa. Kaya isipin natin mabuti, paano ba natin maipadadama yung pag-ibig natin sa Diyos kung wala naman tayong pagmamahal sa ating kapwa. Kaya nga, intindihin natin mabuti kung ano bang gusto ng Panginoon. Intindihin natin mabuti kung ano ba yung meaning ng pag-ibig para sa Kanya at kung anong pag-ibig na meaning para sa atin. Magkaiba yung meaning natin at ng meaning ng ating Panginoon patungkol sa pag-ibig. Yung pag-ibig na yun, hindi pagiging makasarili. Ang pag-ibig para sa Diyos ay para sa kapwa. Ibig sabihin, isinishare natin yung pagmamahal natin sa ating kapwa, hindi sa sarili lang natin. May mga tao na gusto lang na tumanggap ng pagmamahal. Lagi lang silang gusto nila, ako mismo, ako lagi lang mahalin mo. Pero, hindi nila alam na sa pamagitan ng pag-ibig ng Diyos, mararanasan nila yung damdamin na
pagmamahal. Akala nila hindi sila minamahal ng tao. Kasi nga, sa puso nila, hindi nila naranasan ng pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita na ng ating Panginoon na minamahal niya tayo sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga kung wala sa ating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi rin natin mararanasan yung pagmamahal na yun. Kung wala tayong pananampalataya kay Jesus Christ, hindi natin siya kinikilala bilang ating tagapagligtas, bilang ating Ama na namatay sa krus, alang-alang sa ating mga kasalanan, hindi natin mararanasan ang pag-ibig na iyon. Kahit sabihin niyo pang mahal mo ang iyong kapwa, mahal mo yung iyong kapwa sa paraan ng tao, hindi sa paraan ng Diyos. Dahil ang paraan ng Diyos is pag-ibig na unconditional love. Mahirap magmahal sa inyong mga kaaway. Mahirap magpatawad sa mga kaaway. Paano mo mamahalin kung sasabihin ng ating Panginoon, pakainin mo ang aking mga tupa. Lord, may utang siya sa akin, di pa siya nagbayad. Pakainin mo ang aking mga tupa. Lord, siniraan ako ng tao na yun. Pakainin mo ang aking mga tupa. Lord, nagsalita siya ng masama laban sa akin. Paano mo mamahalin yung kapwa na yun kung ayaw mo mismong mahalin? Kinuklose mo ang puso mo para ang ating Panginoon, i-provide niya yung pag-ibig na yun para sa iyong kapwa. Kasi nga, ang pag-ibig mo, kinlose mo na para sa iyong kapwa. Ngayon, ang ating Panginoon, hindi makapasok sa puso mo. Kaya sinasabi mo sa puso mo, hindi mo maranasan ang pag-ibig na iyon. Kapag naranasan mo ang pag-ibig na yun, magiging malaya ka. Lahat ng tao, napaka-imposible na magpatawad, pero walang imposible sa Diyos. Amen. Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, magagawa mo yun. Magagawa mo magpatawad. Dahil yung libreng kaloob ng ating Panginoon, hindi natin kayang bayaran. Pero yung pagmamahal na yun, ipoprovide sa atin ng ating Panginoon para matuto tayo magpatawad sa ating kapwa. Amen. Gaano man kalaki yung kasalanan na ginawa sa atin ng tao, hindi natin maunawaan ng Diyos. Pero magagawa natin magpatawad sa tulong ng ating Diyos. Amen. Hindi sa sarili natin. Dahil never tayo magpapatawad sa ating kapwa. Dahil mismo sa Diyos, mismo magmumula ang pag-ibig na iyon, hindi sa iyong sarili. Hindi mo kaya mahalin ang iyong kapwa. Never. Ni kahit sa saglit lang, magagalit ka na agad sa iyong kapwa. Siraan ka lang nila, agad magagalit ka na. Hindi lang maibigay sa iyong gusto mo, magagalit ka na sa iyong kapwa. Ganyan ang tao, pero ang Diyos nananatili. Habang buhay siya mananatili na pag-ibig para sa atin. Ang sabi nga na pag maglaho ng lahat ng bagay, pero ang pag-ibig hindi maglalaho. Amen. Ibig sabihin ng pag-ibig na yan na magbibigay sa inyo ng buhay. Amen. Buhay na walang hanggan. Sapagkat si Jesus Christ ay namatay na para sa atin. Isinuot na ng ating Panginoong Yesus ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa atin. Tayo nilikha ng Diyos na wangis niya. Kaya lumakad tayo ayon sa wangis ng Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Amen. Hindi natin kayang tumbasan. Ang Diyos ay banal. Dapat tayo magpakabanal. Kung ang kanyang pag-ibig ay sapat na para sa atin, dapat din natin mahalin ang ating kapwa. Amen. Huwag natin naisin na magkaroon ng galit sa ating kapwa. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng pag-ibig. Dito kung babasahin natin sa aklat ng Lucas, ditong isang talada dito sa aklat ng Lucas. Lucas chapter 10, 25 to 27. Doon ang sabi ng isang tagapagturo ng kautusan, ang sabi niya, Guro, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, alam mo naman ang kautusan. Ano bang nababasa mo doon? Sa aklat ng Lucas chapter 10, 27, 25 to 27. Chapter 10. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Diba dalawa? Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Hindi sila naghihiwalay. Nauna ang puso. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, ang puso ay napakahalaga. Napakahalaga ng pagmamahal. Kung wala ang puso, kapag namatay ang puso, patay ka na rin. So kung wala kang pag-ibig sa iyong kapwa, ikaw ay isang patay sa harapan ng ating Diyos. Yan ay nakasaad din sa Biblia. Kaya nga ang pag-ibig, kung nais mo na may padama ang pag-ibig mo sa ating Panginoon, kinakailangan kang mag-sacrifice. Yung sacrifice na yun, kung paano nag-sacrifice ang Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig niya, ganun din tayo. Kinakailangan natin
sacrifice, kahit anong ginawa sa iyo ng tao, isacrifice mo yan. Mahalin mo siya sa ayaw at sa gusto mo. Dahil yan ang required ng ating Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa. Gaya ng Amen. pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi niya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Ang pag-ibig ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, makamtan ko man lahat ng bagay sa mundong ito. Magkaroon man ako ng gift ng lahat ng Holy Spirit. Yung lahat ng gift sa Holy Spirit. Pero kung wala akong pag-ibig, para lang akong kampana na maingay. Para lang kayong mga lata na napakaingay, pero walang laman. Ibig sabihin, patay kayo sa harapan ng Panginoon kung wala kayong pag-ibig. Sa pamagitan ng pag-ibig, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sacrifice at paglilingkod ang nais ng Panginoon para sa atin. Kadugtong na sa Lucas chapter 10, 29-37. Kung idudugtong natin, babasahin natin yan. Isang talinghaga, sabi niya doon na, sa aklat ng Lucas chapter 10, idinugtong pa niya doon, sumagot siya, may isang naglalakbay mula sa Jerusalem, papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog at iniwan, halos patay na. Pagdating doon, may dumaan na isang paring Hudyo. Na makita iyon, nilampasan niya lang yun. Meron din naman dumaan sa kanya na isang Levita. Ganon din ang ginawa niya, nilampasan niya. Pero may isang Samaritanong dumaan doon. Nakita niya yung biktima, naawa siya. Ginawa niya, inalagaan niya yun. Dinala niya doon sa bahay panuluyan. At sabi niya sa bahay panuluyan, babayaran kita. Kung kulang pa yan, dadagdagan ko pagbalik ko. Ang sabi ng sino sa kanila ang may pagmamahal sa kanyang kapwa? Yung tumulong. So, ibig sabihin, kinakailangan nating maglingkod sa ating kapwa. May sacrifice na gagawin. Para lamang mapatunayan natin na mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Hindi pa ang sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi sa sarili niyong gawa. Kundi may gagawin kayo sa kapwa ninyo para may padama ninyo yung pag-ibig na yun sa ating Diyos. At mararanasan natin ang pag-ibig na yun kung mamahalin din natin ang ating kapwa. Amen. Kasi nga, mula sa Panginoon, yung pag-ibig na yun, ikaw mismo, dadali sa iyong pag-ibig ng Diyos at ipoprovide mo sa iyong kapwa. Kaya magagawa mo na mahalin mo ang iyong kapwa. Mahirap magmahal sa kapwa nang wala ang Diyos. Magkadugtong yan. Hindi natin kaya mahalin ang Diyos. Pero ang Diyos mismo, siya mismo, ipoprovide niya yung pagmamahal na yun para maibigay din natin sa Kanya yung pagmamahal na yun. Kaya nga, isipin natin mabuti. Sa araw-araw, sa buhay natin, tayo, sumasampalataya sa Panginoon. Nung unang tinanggap natin ang ating Panginoon, yan na yung unang araw na naglalakad ka na sa harapan ng Panginoon. Makikita natin sa loob ng simbahan, kapag ikaw ay sumampalataya na sa Panginoon, hindi ka na bata. Hindi ka na dapat alagaan lagi, hindi na priority ng simbahan, hindi ka na dapat priority ng simbahan. Once na tinanggap mo ang ating Panginoon, start na yun na paglakad mo, ibig sabihin, habang ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, dapat nagmamature ka sa pananampalataya. Amen. Hindi ka dapat manatili sa pagiging bata. Hindi mo dapat isipin na hindi ako minamahal ng aking mga miyembro. Hindi dapat ganoon. Ikaw mismo, matutunan mo kung paano mahalin ang iyong miyembro. Ibig sabihin ng ating Panginoon, lumago ka sa pananampalataya mismo. Ikaw mismo, maranasan mo mismo ay yung pag-ibig ng Diyos. Hindi mo dapat maranasan sa ibang tao, kundi mararanasan mo yung bagay na yan sa pamagitan ng pakikipag-connect mo sa ating Panginoon. Amen. Nais ng ating Panginoon, ikaw mismo lumago sa pananampalataya, mag-mature ka. Alisin mo yung pamumuhay sa hilig ng laman. Alisin mo yung galit, alisin mo yung inis, alisin mo yung mga salitang nakakasakit sa kapwa. Alisin mo yung bagay na pag-ugali ng pagiging mainitin ng ulo. Amen. Mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mamuhay ka ng punong-puno ng pagmamahal sa iyong kapwa. Alam naman natin na ang isang mananampalataya kapag walang bunga, ito'y puputulin ng ating Panginoon. Kaya nga magbunga ka sa pananampalataya sa pamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Amen. Mas lalago ka kung alam mo. Mas may experience mo ang ating Panginoon kung matututunan mo mahalin ang iyong kapwa. Amen. Napakasarap na mahalin ang iyong kapwa. Napakasarap tumulong sa kapwa. Napakasarap na magpatawad, lumaya na sa mga nakaraan. Alisin na natin yung
pamumuhay sa hilig ng laman. Yung mga bagay na nakaraan, alisin na natin. Mamuhay na tayo ayon sa pag-ibig ng ating Diyos. Amen. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang lahat ay kayang gawin. Kaya niya magpatawad, kaya niyang lumimot, kaya niyang tumulong dahil sa pag-ibig na iyan. Walang alinlangan. Kaya naisin natin ang pag-ibig ng ating Diyos. Mga kapatid, yung pag-ibig mula sa Diyos ay katulad ng isang bukal. Isang bukal na aapaw sa puso natin. Sabi nga ni Jesus, ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang umiinom ng tubig na ito, hindi na mauuhaw muli. Hindi na siya mauuhaw muli. Siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay bubukal sa kanyang puso. Kaya nga sa puso natin, yung Holy Spirit, kapag kinamtan natin yung gift of Holy Spirit na pag-ibig na yun, bubukal ito sa puso natin. Pag bumukal ito sa puso natin, hindi na natin kaya, i-share natin sa ibang tao. Amen. Yan ang pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Huwag mo lang sarilin yung pag-ibig na yun. Dapat i-share mo. Kung makita mo ang isang tao papunta sa impyerno, dapat tulungan mo siya. Pagsabihan mo siya. I-evangelize mo siya. Sabihin mo, mapupunta siya sa impyerno. Dahil once na naging makasarili ka, ikaw din naman ay mapupunta sa impyerno. Kung ikaw ay hindi marunong magpatawad sa iyong kapwa, ikaw ay mamamatay tao na itinuturing ng ating Panginoon. Walang makakapunta ng langit na mamamatay tao. Ang tao na pupot sa kanyang kapwa, mamamatay tao sa harapan ng ating Panginoon. So, yung puot na yun, tanggalin mo. Amen. Dahil kung ikaw ay lumalakad na may puot sa iyong kapwa, ikaw ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang patay, kundi ikaw ay mapupunta sa impyerno. Mananatili ka doon dahil sa galit at puot mo sa iyong kapwa. So, no choice, kundi dapat nating hilingin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng pag-ibig na yun. Nang sabihin, matutunan ko magpatawad sa aking kapwa. Matutunan ko siyang patawarin kahit gaano pa kalaki ang ginawa niya. Yan ang pinakamalaking suliranin sa lahat ng tao, yung pagpapatawad sa kanyang kapwa. Amen. Pero kabaliktaran ng nais ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. Parang napakahirap naman na gawin ng ganong bagay na may mga kaaway ka, tas mamahalin mo. Pero para sa harapan ng ating Panginoon, walang ibang paraan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kundi magpatawad ka. Amen. Ang sabi ng Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon kung marunong ka magpatawad. Amen. Pero kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka patatawarin sa iyong mga kasalanan. Yan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Patuloy tayong nagkakasala, pero patuloy tayong pinapatawad ng ating Panginoon. Nananatili tayong buhay magpahanggang ngayon. Kasi nga, yan, nararanasan natin ang pagmamahal ng ating Diyos sa buhay natin. Kaya nga, hayaan natin mag-umapaw sa puso natin ng pag-ibig ng Diyos. Lagi nating naisin yung Holy Spirit sa puso natin. Yung Holy Spirit na yung tutulong sa buhay natin para mas maunawaan natin mabuti. Hindi man kayang unawain ng ating isipan na kung ano bang nais ng Panginoon para sa bagay na iyon. Pero hayaan natin ang ating Panginoon na kumilos sa buhay natin. Kapag nangyari iyon, magkakaroon tayo ng kalayaan. Amen. Hindi tayo nagiging malaya kasi nga, tayo mismo nagkokontrol sa sarili natin. Hindi ang Diyos mismo nagkokontrol sa buhay natin. So kapag inayaan natin na ang Diyos mismo nagkontrol sa buhay natin, lahat ng mga balakid na iyan, aayusin niya. Kahit na mga kaaway pa iyan, gagawin niyang maayos. Ang Panginoon mismo ang magbibigay sa iyo ng pag-ibig. Kaya napaka-importante ng pag-ibig. Hindi lamang puro blessing. Hindi batayan ng pagpapala para sa buhay ng hanggan. Kundi kinakailangan natin magkaroon ng gawa. Sabi nga ng Panginoon, tayong lahat ay hahatulan batay sa ating mga gawa. Anong klaseng mga gawa ba yan sinasabi ng ating Panginoon? Maraming klaseng gawa. Pero isa lang ang nais ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa. So lahat ng yan, kapag minahal mo ang iyong kapwa, nandun na lahat. Nandun na yung pagpapatawad, nandun na yung pagiging mabuti mo sa kapwa mo, nandun na yung pagiging concern mo para sa kanyang kaluluwa. Lahat ng yan ay nababatay sa pag-ibig mo para sa iyong kapwa. Hindi lamang yan, kundi pag-ibig mo rin para sa iyong mga pamilya. Dahil nais ng ating Panginoon, yung pag-ibig na yun ay pag-ibig na ganap para sa Kanya mismo. Alam ng Diyos na siya ay siloso. Hindi mo maaaring pagsabayin yung bagay na mamahalin mo ito at mamahalin mo rin ang Diyos.
dapat ibigay mo sa Diyos ng buong puso at pagkatapos ang Diyos mismo magbibigay ng pagmamahal para sa ibang tao. Amen. Hindi ikaw ang magmamahal sa iyong kapwa lang mismo, kundi ihingin mo yun sa Diyos. Kasi nga sinasabi din dito, kung wala tayong pag-ibig, tayo ay patay. Pero, sinasabi din ng Biblia, kung minamahal mo ang iyong mga magulang, nang higit sa akin, ikaw ay hindi karapat-dapat sa akin. So, ibig sabihin nun, hindi sa sarili natin magmumula ang pag-ibig na yun. Hindi mag-exist. Hindi, kinakailangan mismo yung pag-ibig na yun ay mula sa Diyos mismo. Hindi mo rin maaari sabihin, mahal ko ang Diyos. At hindi ko na mamahalin ang aking kapwa. Kasi nga, sinasabi din ng Biblia na kapag minahal mo ang iyong kapwa nang higit sa akin, hindi ako karapat-dapat sa akin. Misunderstanding ng mga ibang tao yan. Kaya nga, ginagawa nila, ang minamahal lang nila yung Diyos mismo. Kasi nga, nagkamali sila sa pangunawa sa salita ng Diyos. May mga tao naman na, dito lang ako sa bahay, hindi na ako magsisimba. Alam naman ng Diyos yan, kasi nga, minamahal ako ng Panginoon. Paano mo masasabi na mahal mo ang Panginoon kung hindi mo naman kinakausap ang Panginoon? May tao ba na mag-asawa na sa loob ng bahay, hindi sila nag-uusap? Matatawag ba na relasyon sa isang tahanan kung ang mga tao hindi nag-uusap? Hindi sila nagkikitaan? Hindi ganoon. Ang isang relasyon ay may connection. So sa pamagitan ng pagdalo natin sa simbahan, sa pakikinig ng salita ng Diyos, na ipapakita natin na may relasyon talaga tayo sa ating Panginoon. Amen. Bilang Ama, ipinoprovide niya yung pangangailangan natin. Ano bang kailangan natin? Salita ng Diyos mismo. Amen. Ang sabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita, lumalabas sa bibig ng Diyos. Amen. So, ibig sabihin, dahil mahal tayo ng ating Panginoon, ipinoprovide niya ang kanyang mga salita, kinakailangan natin magsimba para mapakinggan natin yung salita ngayon upang ang ating kaluluwa ay makakain. Amen. Hindi natin maaari sabihin, dito lang ako sa bahay, naunawaan naman ako ng Diyos. Hindi pwede yun. Mamamatay ang iyong kaluluwa kung hindi ka kakain. Yung tao nga lang eh. Isang araw lang hindi kumain. Para na siyang bulkan na galit eh. Yung isang linggo pa kaya na hindi kumain, natural magugutom ka. Ganon din ang ating kaluluwa. Dapat matutunan mo makipagrelasyon sa Panginoon nang sa ganun maranasan mo kung ano nga ba yung pag-ibig na iyon na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Magsimba ka, pakinig ka ng salita ng Diyos at isabuhay mo ang salita ng Diyos. Sinasabi nga ng Panginoon, kung tinutupatin niyo ang aking mga salita, ako ay iniibig ninyo. So, sa pamamagitan ng pagtupad natin sa salita ng Diyos, sa lahat ng utos niya, may ipapakita natin na iniibig talaga natin ang ating Panginoon. Paano natin may matutupad ang salita ng ating Panginoon kung hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos? Paano natin susundin ang kanyang mga salita kung hindi naman tayo nagbabasa ng Biblia? Hindi natin alam kung ano ba yung utos niya. Hindi natin alam kung anong ayaw niya. Hindi natin alam kung ano ba yung kasalanan. Ito ang pinakamabigat na kasalanan ng isang tao, yung hindi niya kilala ang ating Panginoon. Hindi niya kilala na si Jesus Christ ay namatay sa krus, nag-alay ng buhay. Kaya nga sinasabi ng tao, wala akong kasalanan, wala akong ginawang masama sa aking kapwa. Pero yun ang alam nila. Ang tanging alam nila yung batas ng mundong ito. Pero hindi nila alam yung kasalanan na mabigat na paratang sa kanila, yung hindi mo kilala ang ating Panginoon. Hindi mo kilala yung lumikha sa iyo. Hindi mo kinikilala ang Diyos mismo. Dahil wala kang pagkilala sa ating Panginoon, hindi mo rin iniibig ang ating Panginoon. So kung tinatanggap mo yung salita ng Diyos na ibinibigay sa iyo, ibig sabihin, iniibig mo rin ang ating Panginoon. Amen. Kaya nga lahat ng mga salitang ibinibigay sa atin ng Panginoon, yan ay pag-ibig niya para sa atin. Pag-ibig ng isang magulang na ipinoprovide yung pagkain para sa kanyang mga anak. Ganun yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Spiritually na binibigay sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig para sa atin. Kaya nga, ang umiibig sa kanyang kapatid ay anak ng Diyos. Amen. Ang sabi niya, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Kaya nga, ang umiibig sa kanyang kapatid ay anak ng Diyos. Amen. So, Ang batayan ng pagiging anak ng Diyos ay pag-ibig sa kanyang kapwa. Hindi pag-ibig sa iyong sarili. Hindi mo masasabi, ako'y nagsisimba every Sunday. Anak ako ng Diyos. Ako'y nagbibigay ng ikapo. Ako'y nagbibigay ng offering. Ako'y anak ng Diyos. Hindi ganoon. Pag-ibig sa kapwa mo
Yan ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Amen. Pag-ibig. Ang sabi niya nga, ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Mamamatay taong napupot sa kanyang kapatid. At ang napupot sa kanyang kapatid ay wala sa kanya ang buhay na walang hanggan. So, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung may puot ka sa iyong kapatid? So, alisin natin yung puot na yun upang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga ng pagmamahal. Napakahalaga ng pag-ibig para sa ating kapwa. Alam natin na ang pag-ibig na yan ay magbibigay sa atin ng kasiyahan. Kapag mahal natin ang ating kapwa, masaya tayo. Pero kapag may kaaway tayo, stress tayo. Kaya nga paghahalin natin sa puso natin yung pag-ibig na yan. Kaya nga, ibigin natin ang ating kapwa. Gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon para sa buhay natin. Tayo ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng ating Diyos ang kanyang bugtong na anak na matay siya sa krus, alang-alang sa ating mga makasalanan. Upang tayo ngayon, hindi na tayo lumakad sa sarili natin, lumakad tayo sa layunin ng ating Panginoon. Ang pag-ibig na yun ay ipinagkaloob na sa atin. Hindi natin to kayang tumbasan. Ano man ang gawin natin, ano man ang ibigay natin sa ating Panginoon, ibigay man natin ang buong buhay natin, hindi natin kayang tumbasan iyon. Yun ay libreng kaloob na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Libreng kaloob na pagmamahal para sa kanyang mga nilikha. Hindi ito katulad ng pag-ibig ng tao. Ang pag-ibig ng tao ay may limitasyon. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Kaya nga, kapag nasa puso natin ang pag-ibig na yun, walang hanggan ang pag-ibig din natin. Tayo din ay mabubuhay ng habang buhay doon sa langit. Kasi nga, nasa puso natin ang pag-ibig na iyon. Kaya nga, maging ano tayo sa pag-ibig na ito. Ang meaning ng pag-ibig ng ating Panginoon is sacrifice at paglilingkod. Maglingkod tayo sa ating kapwa. Pero kalakip ng paglilingkod nito, nandiyan yung pag-uusig ng tao. Hindi madaling magmahal sa ating kapwa. Pero alam naman natin na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, daranas tayo ng mga pag-uusig. Daranas tayo ng mga pag-uusig, paninira ng kapwa natin. Pero nananatili pa rin dapat ang pag-ibig na ito sa ating kapwa. Unawain natin yung ating kapwa na sabi nga ng Panginoon sa Biblia, hindi sila yung kalaban natin. Ang tunay na kalaban natin, yung mga kadilimang umiiral sa mundong ito. Amen. Kaya nga kung may galit tayo sa mga kapwa natin, wag natin ituon ang ating sarili sa ating kapwa. Ituon natin yung natin sa kaaway talaga natin, yung gawa ng diablo mismo. Nais ng diablo na tayo yung magkasala sa pamamagitan ng galit na yan. Dahil yung galit na yan, magkakaroon tayo ng kamatayan. Mapupunta lang tayo sa impyerno. Kaya nga, dapat panatiliin natin yung pag-ibig na yan. Kahit na tayo dumanas pa ng mga pag-uusig, maging masaya tayo sa paglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa Lucas chapter 6, 22-23, mapalad kayo dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapupuutan kayo, pinagtatabuyan, at nilalait ng mga tao. At pinagbibintangan kayo ng masama, magala kayo at tumalon sa tuwa. Kung gayon, mangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya nga ang paglilingkod natin dito sa aklat ng Lucas chapter 6, 22-23. Magalak kayo kung kayo inuusig dahil sa pagsunod ninyo sa ating Panginoon. Mahirap mahalin ang kapwa pero magalak kayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Kahit na napakahirap magpatawad, sundin ninyo ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil sinasabi niya na, ikaw ay patay kung hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban. Hindi mo mahal ang Panginoon kung hindi ka sumusunod sa kanyang mga salita. So, mabubuhay ka kung ikaw ay susunod sa kanyang mga salita. Sa pamamagitan nun, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Kaya, yung mga bagay na nasa puso natin, lahat ng kasamaan, mga bagay na pinagmumulan ng mga pagkakasala, mga galit, lahat ng mga panlalait, lahat ng yan, alisin natin sa puso natin. Ang paghariin natin sa puso natin ay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, alam natin sa buhay natin bilang mananampalataya, madalas ang kalaban natin ay sa loob mismo ng tahanan. Nandiyan yung anak na walang pananampalataya, nandiyan yung kapatid na walang pananampalataya, nandiyan yung tatay na walang pananampalataya, nandiyan yung asawa na walang pananampalataya.
Ginawa ng Panginoon yan para mismo sa puso mo. Matutunan mong mahalin ang iyong kapwa. Amen. Hindi dahil hindi sila kabilang sa langit, kundi dapat mo matutunan na mahalin mo ang iyong kapwa. Amen. Mahalin mo ang iyong pamilya. Sa loob ng tahanan, mahalin mo ang iyong pamilya. Nang sa gayon, matutunan mo rin mahalin ang iyong kapwa sa labas. Magmumula sa puso mo. Yung pagmamahal na yan, mahalin mo yung nasa loob mismo ng tahanan mo. Ipakita mo yung tamang pag-ibig ng Diyos, yung standard ng ating Panginoon. Kahit na mali sila, pag nakita mo mali, itama mo sila dahil yan ang gusto ng Panginoon. Yung maitama yung kamalian nila sa pamagitan ng salita ng Diyos mismo. Hindi sa pamamaraan mo mismo, kundi sa salita ng Diyos mismo, itatama mo yung mali ng mga tao. Kaya nga yung salita niya, yung magbibigay sa atin ng gabay upang maipahayag natin yung pag-ibig ng Diyos. Sa pamagitan ng pagpapahayag natin na si Kristo'y namatay sa krus, tinubos tayo sa ating mga kasalanan, ibinabahagi natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa, sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon, sa mga taong wala pang pananampalataya. Nang sa gayon, upang makilala nila ang Panginoon, sila mismo magsisi sa kanilang mga kasalanan at tanggapin nila ang ating Panginoon. Yan ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Yung iligtas mo yung kanilang kaluluwa. Yan ang layunin na tinawag tayo ng ating Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, mahalin mo ang iyong kapwa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking tupa. Pakainin niyo sila ng salita ng Diyos. At alagaan niyo sila kahit na sila ay mga pasaway. Kahit mahina pa sila sa pananampalataya, alagaan niyo sila. Pagtiisan niyo sila. Kasi nga, 3 beses niya. Sa pangatlong beses, inulit na ulit, pakainin niyo. Huwag kayong magsasawang magpakain ng salita ng Diyos sa mga taong ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Huwag kayong magsasawa. Amen. Paulit-ulit niyo silang pakainin ng salita ng Diyos. Yakapin niyo sila, alagaan niyo sila, huwag kayong susuko. Dahil kasama ninyo ang Panginoon. Ang Panginoon mismo magpuprovide ng pag-ibig na yan para sa kanila. Hayaan ninyo ang Panginoon mismo gawin kayong instrumento para sa pag-ibig na yan. Amen. Dahil ang layunin ng Panginoon, iligtas ang kaluluwa ng bawat isa. Hindi yung kaluluwa mo lang, kundi iligtas yung mga tupa niya. Yung mga tupang nawawala. Hindi yung nandyan na, kundi yung mga tupang nawawala mismo. Kaya maging bukas ang iyong puso na magpagamit ka sa Panginoon. Buksan mo ang iyong puso. Lord, i-provide mo ang pag-ibig na yan. Nang sa gayon, maunawaan ko kung ano nga ba yung pagmamahal para sa aking kapwa. Amen. Yan ang dapat nating naisin sa harapan ng Panginoon. Napaka-importante ng pagmamahal. Alam natin na mahirap mag-evangelize. Alam natin na may mga taong hahamakin tayo dahil sa pananampalataya nito. Pero ang Panginoon, alagaan mo siya. Alagaan mo at pakainin mo ang aking mga tupa. Dahil hindi natin alam kung sino ang mga tupa at sino ang mga kambing. Lahat ng yan. Hindi natin dapat piliin. Kundi dapat lahat yan ay pantay-pantay. Dahil ang Panginoon ay pantay-pantay na minamahal tayo. Amen. Iniibig tayo ng Panginoon ng pantay-pantay. Kaya nga, huwag tayong pumili lang na mamahalin din natin. Lahat sila'y mamahalin natin. Dahil ang Panginoon, mabuti para sa atin. Nais ng ating Panginoon na maghari sa atin ang pag-ibig na iyon. Dapat natin i-exercise sa pamagitan ng pag-ibig na yan na tayo ay mag-evangelize sa ating kapwa. Nang sa gayon, maraming kumilala sa ating Panginoon at maraming maligtas ng mga kaluluwa. Yan lang ang mensahe ng ating Panginoon sa buhay natin ngayong oras na ito. Yung mahalin natin ang ating kapwa, sa pamagitan ng pagmamahal na yan, may papadama natin yung pag-ibig na yan sa ating kapwa sa pamagitan ng pagsasacrifice at paglilingkod. Amen. So maglingkod tayo sa abot ng ating makakaya sa ating mga kapwa. Kung kinakailangan ng financial, maglingkod tayo. Sabi ng Panginoon, gamitin natin ang kayamanan nito sa paggawa ng mabuti. Gamitin natin ang financial na yan kung kinakailangan niya ng tulong, pero hindi lamang tulong, kundi ang salita ng Diyos mismo, ibigay din natin sa kanila. Amen. Kung kinakailangan ng advice, ibigay natin yung advice na yan sa pamagitan din ng salita ng Diyos. Kung kinakailangan nila ng dasal, ipagdasal natin sila. Doon mismo may papakita natin yung pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Kapag naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos, sila'y magpupuri sa Panginoon mismo. Amen. At sila mismo, ibabahagi din nila yung pag-ibig na yun sa kanilang kapwa din. Amen. Dahil sa gayon, lumalaganap yung pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao. Nais ng Panginoon na tayo maligtas. Hindi tayo dapat maging makasarili.
yung tinanggap natin sa Panginoon, ibahagi natin. Ano na tinanggap natin? Pananampalataya man yan. O experience man yan, mag-testify ka. I-testify mo yung kinilala mo ang Panginoon, i-testify mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Huwag mong huwag mong panatiliin lang sa iyo, ibahagi mo yan. Hindi lahat ng bagay, hindi lang kailangan ng pera, kundi ikaw mismo, sa sarili mo, i-share mo yung Panginoon. Mag-share ka ng gospel, i-share mo yung experience mo patungkol sa Panginoon. Kasi nga, ikaw mismo nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nakaranas ka ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Dapat mo rin ibahagi yan sa harapan ng mga tao. Yan ang sinasabi ng Panginoon na hindi mo siya ikakaila sa harapan ng mga tao ito. Nang sa gayon, hindi ka rin ikaila ng ating Panginoon sa huling araw. Kaya nga, patutuhanan mo ang patungkol sa ating Panginoon. Amen. Patutuhanan mo yung patungkol sa kanyang pag-ibig. Katulad ng utos ng Panginoon kay Pedro. Alagaan mo sila at pakainin mo sila. Yan lang ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway, ang bawat isa ay na-bless sa mga salitang binigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Naway matutunan natin ang pag-ibig na yun. Tayong lahat ay manalangin sa oras na ito. Tayong lahat ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung may mga bagay man na nasasabi tayo na nakakapanakit ng damdamin sa ating kapwa, hilingin natin sa ating Panginoon na tayo mapatawad. Baguhin tayo sa ating mga pag-uugali. Hilingin natin sa ating Panginoon yung pagiging mainitin natin ng ulo. Alisin ng Panginoon yung ganitong klaseng pag-uugali na manaig sa puso natin ang puso ng mapagmahal sa kapwa. Hilingin natin sa ating Panginoon na tayo'y magkaroon ng pag-unawa para sa ating mga kapatiran na mahina pa sa pananampalataya. Lahat tayo manalangin sa harapan ng ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa oras na pinigay niyo po para sa amin. Salamat po na marami, Panginoon.